Love Serye TV. Magandang araw. Ngayon ay panibagong kwento ang ating matutunghayan kung saan nagsimula ang lahat sa pagkukunwari pero nagbago nang mahulog ang anak ng mayaman sa bodyguard nito. Ngunit sadyang mapagbiro ang tadhana. Matutuklasan ng dalaga ang lihim na lalaking mahal at pangarap niya. Tunghayan natin sa kwentong pinamagatang Echoes of Love Betrayal. Tunghayan na po natin ang unang bahagi. Sam, check your position. Nakalabas na ng sasakyan ng target. May 10 minuto ka pa. Pagkarinig sa sinabi ng nasa kabilang linya mula sa earphone ni Sam, ay tumayo agad siya mula sa pagkakaupo. He grabbed the binoculars and checked the target outside. Nasa 8th floor siya ng building ng isang disadvertising company. Hindi mahirap sa kanya ang pagpapanggap para pasukin ang establishmento dahil nag-disguise siya bilang isang utility worker. Perpekto ang disguise niya dahil ang pinaka-accurate na lugar ay ang storage room ng mga gamit panlinis. Na makita niya mula sa maraming taong nasa ibaba ang target, ay agad niyang inilabas ang kanyang gamit. His sniping tools were inside a guitar case. This time it was an 7.62mm caliber KNT 308 that came from Turkey. Mabilis sa mga kamay na inassemble niya ang armas. Walang mababakas na hesitasyon at pag-aatubili sa kanyang pagkilos. Dumaan siya sa training sa paggamit ng mga sandata mula sa iba't ibang dekalibre na baril hanggang sa mga pampasabog. Kaya naman wala pang 2 minuto ay natapos na niya iyong buuin. Itinutok ni Sam ang rifle mula sa binutas niyang tinted glass na bintana. Kitang-kita niya sa day scope ng baril ang kumakaway na ambassador habang napapaligiran ito ng sibilyan, media at ilang bodyguards. Bolt action ng sniper rifle na iyon at may baon siyang 3 bala. Subalit 1 bala lang ang kailangan niya upang maitumba ang target. Ang distansya niya ay kulang 200 metro. Hindi yun magiging problema dahil ang effective range ng rifle ay 800 metro. Pinasadahan niya ng katawan ng target at huminto sa ulo nito. Nakangiti ang Russian diplomat na inosente sa panganib na nakaambas sa buhay nito. Ang mga bodyguard ng diplomat ay pawang mga display lang para sa kanya. Tipong alerto ang mga bodyguard pero sino makakapansin sa isang hitman na 200 metro ang layo. Ipinwesto ni Sam ang daliri sa gartilyo. Bumilang siya ng hanggang 5 sa kanyang isipan. Tuwing ginagawa niya iyon ay tumitimo sa kanyang salita ng isang tao. Lagi iyong nasa balintataw niya kapag kumikitil siya. This is your fate. You are one of the chosen ones to dirty their hands for the sake of those pure souls who have never tainted their hands with blood. You are a sacrifice for those living shits. Sa pagkakaalala niyon, ay mabilis na kinalabit ni Sam ang gatilyo. May suppressor ang baril at hindi maririnig ang putok, kaya imposibleng may makakapansin. Agad niyang ibinaba ang armas at mabilis na kinalas. Hindi na niya pinagkaabalahan tingnan pa kung tumama ang pinakawalan niyang bala. Sigurado siyang napuruhan niya ang ambassador. Kinuha niya ang binoculars at sinilip ang nangyari. Nagkagulo ang mga tao. May mga nagtakbuhan palayo at ilang malakas ang loob na taga-media na agad kinuhanan ng larawan na kahandusin na dugo ang katawan. Humarang ang mga bodyguard sa katawan, subalit wala na iyong saysay pa dahil patay na ang taong dapat binabantayan ng mga ito. This is Sam. Mission has been carried out. Start the car to move to the north. Palabas na ako. Ilang minuto pa ang meron ako. Tanong niya habang dinidispatch ang kanyang disguise. 11 minutes bago makarating dyan ang contacts. You're going to exit from the back. Naghihintay doon ang sasakyan mo, Sam. Tinanggal niya ang suot na wig at ang peking bigote. Nagpalit din siya ng mga damit. Sumatotal ay tila siya ibang tao. Black leather jacket, blue jeans at boots. Outfit na mag-audition para sa isang musical advertisement. At ang audition ay kasalukuyan nangyayari sa mismong building na yon. Ikinabit niya sa kanyang damit ang isang identification number card ng isang participant. Casual na bitbit niya ang guitar case nang lumabas siya. Iyon ang oras na abala ang lahat kaya wala nang kapapansin sa kanya sa hallway. Ginamit ni Sam ang hagdan para makababa. Pagdating sa first floor ay wala pa lang. Nakisabay siya sa mga taong naglalakad. Ang ilang mga taong naroon ay katulad niya. Contestant na hindi nakapasa na lumabas sa likod ng building. May ilang mga taong napapatingin sa kanya. Karamihan ay babae subalit wala siyang pakialam.
Iniabot niya sa receptionist ang number card. "Didn't you make it, sir?" Nakangiting tanong nito. May simpatya at panghihinayang ang tono. "Unfortunately, no." Maigsing sagot ni Sam. Isang peking ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi bago pa siya magalang na nagpaalam. Nang makalabas ay agad na hinanap niya ang kanyang sasakyan sa parking lot. Madali niyang nakita ang asul na Harley. Hinubad niya ang suot na shades. Isinuot niya ang helmet at in-start ang makina ng motorsiklo. Iginala niya ang paningin sa paligid. Wala pang senyales ng mga pulis. Ilang babaeng teenagers at empleyado na kalalabas lang ng building ang kumakaway at nakatingin sa kanya. Hindi niya iyon pinansin o nilingon pang muli. Nang umandar ang motorsiklo, ay mabagal niya iyong pinatakbo. "Sam, are you out?" 5 minuto, siguradong may checkpoint sa daan. Nakalabas na ako ng zone. 2 minuto ang kanyang pinalipas bago matuling pinaandar ang motorsiklo. Once again, it was a successful job. Malinis, pulido at walang sangkot. Mukhang nasa balita na. The biggest news in the biggest Commonwealth city of Pennsylvania. Napalingon si Sam. Nakasalukuyan nakaupo sa swivel chair. Nakatutok ang mata nito sa ilang monitor na nasa harap nito habang umiinom ng beer. 2 ay computer monitors at ang 3 ay screen sa security cameras. 3 oras pa lamang nakalilipas nang matapos ang misyon. Nasa hideout sila ng mga sandaling iyon. Isang 3-room unit ng isang building. Diplomat ang sangkot. Natural lang na pag-usapan. Casual na saad niya. Ipinagpatuloy niya ang paglalagay ng bala sa magazine. Nakaupo siya sa couch habang abala ang mga kamay sa pagkukutingting sa baril. Pumalatak ito. Isang 53-year-old Russian ambassador na responsable sa drug smuggling at pagbebenta ng armas sa black market. Isang envoy na pasimuno sa human trafficking sa sarili niyang bansa. Bakit yun wala sa news? Hindi siya nagkomento. Wala nang bago ron. Huminto na siya sa ganoong uri ng mga tanong. Aware siya sa krimen ang kanyang ginagawa. Hindi siya isang opisyal na gobyerno upang ilagay sa kamay niya ang batas. He was a hired assassin under a non-government organization that cleaned up the likes of those officials who were untouched by the administration. Nililinis niya mga kalat dahil sa utos ng isang tao. Those people who can't be penalized by the law because they are the ones who reign over it. Don't you think it's unfair to leave those pieces of trash? Muli, naalala ni Sam ang mga sinabi ng taong yon. Ang mga salita nito ang dahilan kung bakit siya nagpapatuloy na mabubuhay. At iyon din ang dahilan kung bakit siya pumapatay. That person was the one who helped save him from drowning in a pool, but he was also the one who dragged him into the ocean. But he did not throw him into the water unprepared. He taught him how to swim for his own survival. Hey, chill out. Inilapag ang isang bote ng beer sa harap ni Sam. Isang buwan na tayong magkasama pero kinakausap mo lang ako hinggil sa mga misyon. Ano bang gusto mong malaman? Tanong niya na hindi nag-abalang tumingin dito. Umupo ito sa isang stool na nakapwesto sa harap niya. Hindi mo pwedeng sabihin ang tunay na pangalan mo. Peking pangalan mo lang yun nandito. Ako si John. Lyndon. Bale walang saad niya. 39 years old. Obviously a white American. 20 half Irish, half Canadian. Wow. So young and mix of race. Kaya pala ganyan yung kulay ng mga mata mo. It's the color of the silver man. Parang codename mo. Itinuro pa siya nito. Pansinin ko, sikat ka sa mga babae. Popular talaga ang kabataan. Gaano ka nakatagal? Dito. Sa Hyde. Hyde ang pangalan ng pribadong organisasyong kinababilangan nila na lingid sa kaalaman ng gobyerno at publiko. Tumingin si Sam sa nagsalita. Ito ang kaisa-isahang taong kilala niya sa naturang bansa. Sa isang buwan ng kasama niya, si Ama, ay wala siyang naipipinta sa lalaki pagdating sa trabaho at pagpaplano. Pero wala pa rin siyang tiwala rito, o mas tama sabihin na wala siyang tiwala kahit kanino. Hey, wag mo kong tingnan ng parang may motibo ako. Kung ayaw mo sagutin, wag. Gusto ko lang na may mapag-usapan dahil partner tayo dito. Partners. Yes, they were partners in crime. They were assassins paid to burn the trash in society. Kung may makakaunawa sa kanya, iyon ay kapwa niya assassin. Noon, mag-iisang pinaplano at sinasakatuparan ni Sam ang isang misyon, though these missions were only minor, from spying to executing small-time crimes.
Lagi siyang ipinapadala sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi siya nananatili ng matagal sa isang lugar, o mas angkop na sabihin na wala siyang permanenteng tirahan. Sa isang katulad niya, walang lugar ang salitang tahanan. Nilunod niya ang sarili sa trabaho hanggang sa magdesisyon ng mga nakatataas na ilagay siya sa Class B mission. Pagkatapos ng trabaho niya sa Thailand, ipinadala siya sa US para sa eliminasyon ng mga grupo ng sindikato. Sindikatong may kapit sa gobyerno ng iba't ibang sangay ng bansa. Una sa listahan ang Russian ambassador. Alam mo, hindi ko naiintindihan. Saad ni Ama at nagpapabuntong hininga. Your eyes are dead, Sam. Parang hindi mo nakikitang kahit na ano o kahit na sino. O malamang sobra-sobra nakita mo at ang realidad mismo ang bumubulag sa'yo. Paano mo nasabi? Seryosong tanong niya. Ngumiti ito ng mababaw. Well, ganyan din ako nun. May oras na ang isang maliit na hakbang ang pagbabago sa buong buhay natin. Pinatay ko lang naman ang 2 lalaking kumitil sa buhay ng asawa ko. May bakas ng galit sa tinig na sabi nito. Natigilan si Sam. Bigla niyang inihinto ang ginagawa at tinutok ang buong atensyon kay Ama. Nagsisisi ka ba? Umiling ito. No. Kung may ibabalik ko ang kahapon, gagawin ko pa rin. Ang oras ay hindi nakapagpapalimot. Hindi mabura sa isip ko ang itsura ng patay na katawan ng asawa ko. Hindi ako tumigil sa paghahanap hanggat hindi ko sila napapagbayad sa sarili kong mga kamay. Oo, aarestuhin sila ng pulis pero ano bang pwede nilang gawin? Ikukulong tapos sa laya na parang walang nangyari makalipas ang ilang taon. Na-realize kong walang second chance kapag buhay ang kinuha, pero past tense na yon. Napakunot noo siya. Ano ibig mong sabihin? Hinimas nito ang baba. 5 years ago, nagbago ang pananaw ko. Maaring hindi ka nakalimot pero pwede kang magbago ng ilang mga bagay. Hindi kita maintindihan. Nagulat si Sam nang biglang tumawa si Ama. Wala kang sigurong pamilya. Tinitigan niya ang baril na hawak. Malamig ang dapyo ng bakal sa kamay niya. Ang mainit na kamay na humahaplos sa kanya ay matagal na naglaho. Malabo sa alaala niya ang sariling pamilya, kaya nagdududa siya kung meron nga ba siya noon. Hindi ko maalala. Tumungga siya sa bote ng beer. May anak ako. Dinukot ni Ama sa bulsa ang wallet. Ipinakita nito sa kanya ang larawan ng isang batang babae. Nasa tansya niya ay nasa edad na 10 pataas. Maganda siya, hindi ba? Walang dudang maganda ang batang babae, ngunit ang umagaw sa atensyon ni Sam ay ang itim nitong buhok. Asian yung asawa mo? Tanong niya. No, hindi ko siya anak sa asawa ko. Isang Filipina na kilala ko matapos ang lahat. Miserable ako noon at nandun siya. Nurse siya dito. Mabait siya pero nagkahiwalay din kami. Na-recruit ako dito sa Hyde at bumalik siya sa bansa niya. Nawalan kami ng contact. After 5 years, nag-email siya sa kauna-unahang pagkakataon. Sabi niya, Hi, kumusta? Long time no see. Gusto kong sabihing nagbunga ang mga nangyari sa atin noon. Kaya ngayon lang ako nagkaroon ng panahon at lakas ng loob na ipaalam sa'yo. Parang eksena sa pelikula, hindi ba? Tumawa ito. Sa iglap na nabiyudo ako, tapos bigla ako naging ama. Nakipagkita ka ba sa kanya? Personal? Hindi eh. Kahit gustong gusto ko siyang makita, pinigilan ko yung sarili ko. Ipinadala sa akin ni Sena ang larawan ng anak namin. Namana niya sa mga mata ko at kamukha ko talaga siya. Nasubaybayan ko ang paglaki niya sa mga video at pictures at nakaramdam ako ng kahungkagan. Ang kamay na to na hindi maibuhat ng isang bata. Kahit ako ang ama niya, hindi ako pwedeng makipagpakita sa kanya. Kinuha ni Sam ang bote ng beer at tinungga ayon. Muli siyang napatingin sa larawan ng batang babae. Dahil ba sa Hyde? Matamlay na ngumiti ito. Oo. May nagsabi sa akin na hindi mo pwedeng iabot ang maruming kamay mo sa sino man. Tinapik niya si Ama sa balikat. Abutin mo ang maglalahad ng kamay sa iyo, Sam. Wala sino man ang may karapatang pigilan ka sa kung anong nararamdaman mo. Masama ang trabaho natin, oo, pero hindi tayo nagpapakasama dahil ginusto natin. Kung sakalin dumating sa puntong nagmahal ka, iwan mo ang lahat ng to at huwag mong isakripisyo yung sarili mo. Bata ka pa. Huwag mong ikulong ang sarili mo sa Hyde. Sabihin mo sa sarili mo yan, Ama. Ikaw ang may anak, hindi ba? Muli itong tumawa. Hayan, mukhang tinutubuan ng sense of humor sa pakikipag-usap sa akin. Napasandal siya sa sofa at inilapag ang bote ng beer sa mesa. Imposible ang mga bagay na yun sa akin. Ayoko makaramdam ng kahit na ano sa kahit na sino. Maikli ang buhay, Sam, pero nasa mga kamay natin kung paano tayo mabubuhay. Nangyari na ang nangyari.
Kung hindi mo matanggap ang sarili mo ngayon, may isang taong tatanggap ng lahat ng sayo sa hinaharap. Oo, mahirap at nakakatakot, pero mabuti yon kesa naman mabuhay ka ng walang katuturan. Harapin mo yon kasama ng kasiyahan. Mabuhay ka ngayon hanggang sa pumanaw ka bukas. Wala ka na magiging pakialam pa kung mabulok ka sa impyerno dahil naranasan mo maging maligaya. Huwag mong sabihin sa akin ng mga bagay na hindi mo magawa, Ama. Iya, tama ka. Talunan ako dahil wala akong lakas ng loob na ipakilala yung sarili ko sa anak ko. Tumayo ito mula sa pagkakaupo at pumestong muli sa harap ng computer. Pero bago ako mamatay, sana masilayan ko man lang siya. Makalipas ang 9 na taon. Diretso naglakad si Sam patungo sa meeting room. Walang narinig na tunog sa kanyang mga yabag. Kinuha niya ang baril sa bewang at padarag na sinipa ang pinto. Pagpasok sa loob ay agad na tinutok niya ang baril sa nag-iisang taong naroon. Nakatalikod dito sa pagkakaupo sa swivel chair. Pau, inaasahan mo ang pagdating ko, hindi ba? Umikot paharap ng upuan si Pau Adamson, an old guy in his 60s who happened to be one of the lifters of Hyde. Ito rin ang taong umampon sa kanya, gaya ng nawalan siya ng lahat. 1 taon na mula nang huli silang magkita. Iyon ay ang libing ni Ama. Yeah, Ama died a year ago. Namatay ito nang dahil sa kanya. Sam, maiksi ka pa rin. Ano nangyari sa security? Kalmado at malamig ang pagkakatitig niya kay Pau. Huwag kang mag-alala, pinatulog ko lang sila. Tumawa ito. Walang duda, ikaw ang isa sa pinakamahusay na assassin sa organization. Perpekto ang team up niyo ni Ama. Sayang lang at namatay siya. Humigpit ang pagkakahawak ni Sam sa baril sa pagkakabanggit nito kay Ama. Huwag mo akong gawing tanga, Pau. Plano mo yun sa simula pa lang. Hindi ako nag-imbestiga sa loob ng 1 taon para lang sa wala. Isinakripisyo mo si Ama para protektahan ang identity ng Nineheads. Seryosong tumingin si Pau sa kanya. Maya-maya pa ay nagkibit-balikat lang ito. Sinasabi ko na nga, hindi ba? Lahat ng nandito ay sakripisyo, Sam. Nagtraidor si Ama sa organisasyon. He hacked the most deadly information he could ever obtain. Naging banta siya sa Hyde. The higher-ups decided to eliminate him. Tumalim ang pagkakatingin niya rito. Paano kung sabihin kung nasa akin ang impormasyon, ipapapatay mo rin ba ako? Napatayo si Pau. Hindi mo alam kung anong pinapasok mo. Alam ko kung ano. Gustong kumalas ni Ama sa Hyde pero hindi niyo siya binigyan ng pagkakataon. Ginamit niyo siya hanggang sa huli. Napailing ito. What a pain. Did you grow attached to that guy? Ha, Sam? Nagbago ka na. Hindi mo alam noon kung ano ang galit pero kulang na lang ay mag-apoy ang mga mata mo ngayon. Tinuruan kitang mabuhay sa pinakamalamig na paraan dahil ipinanganak ka para linisin ang mga kalat sa mundo. Alam ko, hindi magbabago yon. Pero iba si Ama. May dahilan siya para mabuhay. Anong dahilan yung sinasabi mo? Mayroon siyang what the heck was going to. Hindi niya pwedeng sabihin ang tungkol sa anak ni Ama. Dapat si Ama ang nabuhay. Hindi siya dapat namatay ng dahil sa akin. I was supposed to detonate the bomb. But he did not. Dangerous job without knowing that the organization he was working for had set him up to die with those men. Bakit mo ginawa yun, ha, Pau? May bakas ng desperasyon sa kanyang tinig. Pau was his mentor for almost 14 years. Ito ang nagturo sa kanya ng lahat ng mga nalalaman niya. Nakasama niya si Pau ng napakatagal at alam niyang wala sa tipo nito ang tumraidor sa kasama. Utos yun ni Dan. Anito sa tunay niyang pangalan. Kalimitan ay tinatawag siya ni Pau ng ganon upang ipaalala kung saan siya nagmula. Mapait ang pagkakangiti nito. Alam mong hindi kinu-question ang utos kundi sinusunod. Tumawa si Sam ng pagak at walang kaimo-emosyon ang mukha. An excuse like this is a bullshit. Tell that to the killing machines, Pau. Kahit gusto kitang patayin ngayon, hindi ko magagawa dahil ayokong lumayo sa panig mo. Pareho tayo na rason sa buhay na pinaniniwalaan natin para ubusin ng mga kriminal na hindi nagbabayad sa kasalanan nila. Tanggap ko ang mga impyerno na babagsakan ko mula na makipagkasundo ako sa demonyo. Parunggit niya. So, ano gusto mo mangyari? Ha, Dan? Alam mong hindi mo pwedeng kalabanin ang Hyde dahil lang sa galit mo. Kayang-kaya kanilang iligpit sa isang pitik kahit sa malaking kawalan ng existence mo. Ano bang gusto mo makamit? You foolish dispatcher dog. Kasabay ng pagbaba ni Sam ng armas ay ang pagputok naman ng seryoso niyang tingin kay Pau. Kalayaan ko.
Ibigay mo yung kalayaan ko, Pao. Ilang sandali itong hindi umimik. Maya-maya pa ay pumuno ng halakhak si Pao sa loob ng kwarto. Sa lahat ng tao sa iyo ko huling inaasahang maririnig yan. Muli itong tumawa na para bang isang malaking kalokohan ang sinasabi niya. Tulad ng sabi mo, nagbabago ang tao. I am no exemption to those fools. Napailing si Pao. And what are you going to do with that freedom? Wala ka na doon. Naglaho ang pagkakaaliw sa mga mata nito. Paano kung tumanggi ako?